na galing po ng Japan. Welcome home. Magandang umaga po sa inyong lahat. Parang hindi po maganda yung gising nyo. Malamig po ba tubig? Kaway-kaway po sa mga wala pang heater sa banyo. Kaya pa po, no? By the way, welcome po sa mga Gideons International. Meron po tayong mga bisita today. After ng aking pagsasalita, magre-report po sila. Hindi ko alam kung meron pa sila natitirang minuto. Alam niyo naman ako. Biro lang pa. Sisikapin ko po, matatapos po tayong 1 o'clock. Hallelujah! Mabuti po ang Diyos. This is now our first Sunday ng February. No, ang sabi ng iba, this is Feb-ibig na buwan. Pero hindi po natin pag-uusapan ang pag-ibig ni Valentino, no? Hindi po tayo doon. At hindi rin po natin pag-uusapan yung pag-ibig na alam mo, no? Lalong-lalo na sa asawa nyo. Tip lang po, kasi po sa February 14, medyo mahal po ang bulaklak. I would suggest, bilhin na po kayo ngayon. Para makamura. Hindi, biro lang po. Tayo po ay nagagalak at tuwang-tuwa. This is the month na pinag-uusapan ng pag-ibig. Pero magpo-focus po tayo sa pag-ibig ng ating Panginoon. Now, dito po yung pinaka-backbone kung bakit po tayo nagpapatuloy na naglilingkod sa ating Diyos because of His great love sa bawat isa. Amen. At sana po patuloy nating maranasan ang pag-ibig ng Diyos para po matuto rin po tayong umibig sa ating kapwa. No? So, ang pag-usapan po natin for this month is experiencing the best of God's love, no, this through faith in Jesus Christ, no, sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Alam niyo bakit, anong dahilan at lilikha po tayo ng Panginoon na may emosyon, na nakakaramdam, na may feelings, na hindi feelings ng saging? Alam niyo bakit? Because gusto ng Diyos na maramdaman natin kung kaano kadakila ang pag-ibig niya sa atin. Tayo lang po ang binigyan ng emosyon ng Panginoon. And we were created in the image and likeness of God. Sabi ng Genesis. And because of that, sa atin lang po nais na makipag-ugnayan ng Panginoon. Kaya nga po lilikha po tayo in His image and likeness. Sa atin po nakikipag-ugnayan at gustong makipag-ugnayan ng Panginoon. At sa atin, no, actually, God is love. Pero kung walang taong iba o walang iibigin ang Diyos, hindi siya God is love. Kaya nga po siya, God is love dahil at nais niya, lumikha po siya, nilikha niya po tayo, dahil nais niyang ipamalas na siya nga ang Diyos ng pag-ibig. No, hindi mo pwede sabihin, mahal ko ang sarili ko. Although may mga ganong tayong salita, no? Pero actually, hindi yun pagmamahal sa sarili, kundi selfishness. Okay? Mamaya pag-usapan pa natin yan. Kaya nga po, He wants to experience this love. Actually po, God's love, ang tawag po natin dyan is covenant relationship. Pag sinabing covenant relationship, hindi mo iisipin kung anong makukuha mo sa tao. Ang iisipin mo kung anong maibibigay mo sa tao. Kaya nga, it's a covenant relationship. Binigay at halimbawa po yan ng ating Panginoon in John 3:16, for God so loved the world and He gave. Kaya nga po nagbigay siya because He wants to have this covenant relationship with us. Hallelujah. Kaya nga po kapag sa usaping kasal, ito po, pag may kinakasal po ako, just like last Friday, may kinasal po ako. Hindi nga lang po ako, sibat na po ako. Hindi ko na inabot yung reception kasi po usually mga kasalan po ngayon, ang tatagal bago yung kainan. Pinapagutom talaga ng gusto mga bisita. Okay? Umalis na po ako. Pero discuss ko po yung covenant relationship. No? Kaya sa mga mag-asawa, kung kayo kinasal at ina-acknowledge nyo ang kasalan niyan ay galing sa Diyos at pakda ng Diyos, it's a covenant relationship. Hindi mo pinakasalan ang asawa mo dahil mayaman siya sa utang. Pinakasalan mo siya dahil kailangan mo siya.
So for today, pag-uusapan po natin, the first Sunday of February, is experience God's best love through faith in Christ Jesus. Shall we pray first? Father, we ask you, Lord, to be with us. Bless us, Lord, as we listen to your word. And open our eyes of understanding. Na sa aming pakikinig, O Diyos, at pag-aaral ng iyong salita, ay lubusan po naming maintindihan kung gaano at kalawak at kalalim ang pag-ibig mo sa bawat isa. Nawa, O Diyos, sa lahat po na nandirito, yung mga nasa online man, na may dahilan kung bakit wala po sila dito. Lord, as I pray, be with them, Lord, be with us. And continue, Lord, to educate us, to feed your word, O God, with satisfaction. And as we pray, dalangin namin, O Diyos, after this word, ay matuto po kaming umibig, sumamba, at magsuko ng buhay sa iyo, O Diyos. And for your glory, O God, for your glory alone. Be with us, Lord, and we ask you, Holy Spirit, na mag-manifest sa umagang ito. Lead us and guide us. This we ask in Jesus' name. Amen. So sabi ng Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you." Pag sinabi niyang, yung word na I know, it's from the Hebrew word yada. Ang ibig sabihin po niyan, I can see already your future. For I know the plans I have for you. Yung word na plans actually po, intentional. Hindi yan basta dumating na lang. Hindi yan na nagbaka sakali lang. Ibig sabihin nito, pinag-isipan na ng Panginoon yung mga nakikita niyang alam niya na it will suit best for us. Kaya nga, declares the Lord, plans to prosper you. The word prosper here is not just to prosper and to be blessed. The word prosper na ginamit sa Hebrew word is shalom. Di po ba madalas naririnig po sa amin yung shalom. Shalom, it's a complete package of God's blessings. Hindi lang po yan material things. It's about healing. It's about salvation. It's about wealth. It's about good health. It's about protection and safety and all. Hallelujah. Kaya nga po yung mga Hudyo, they greeted themselves as shalom. No? Dahil they want to experience yung binabati nila, yung pagkilos ng Diyos sa buhay nila. Ngayon, anong kabaligtaran ng shalom? Not to harm you. Ibig sabihin yung shalom na to para sa atin, para sa ikabubuti natin. And not to harm us, plans to give you hope and a future. Tingnan niyo po kung bibilangin natin yung mga pangako ng Panginoon dito. His plans, is to prosper us. His plans is to give you hope and a future. Apat na. Sobra-sobra na to para pagbulayan natin sa buhay natin every day. Hallelujah. No? Yung iba sinasabi nila, this Jeremiah is not for us. Ang Diyos ba nagbago? Ang Diyos ba ng Israel, hindi rin ba yung Diyos natin? Hallelujah. Although, ang pinag-uusapan at pinasulat ito ng Panginoon kay Jeremiah, dahil pa-exile na po, exiled na po ang Southern Kingdom at pinangkuhan po sila ng Panginoon na 70 years, i-restore sila ng Panginoon. Kaya nga sabi niya, plans to prosper you. Hallelujah. So yung mga bagay na to ay kiniklaim natin as we submit ourselves to God. Amen. No? Actually, sabi po ng Jeremiah 1:5, this is also Jeremiah, before I formed you, in the womb I knew you. So lahat po tayo, hindi po tayo aksidente. No? Tingnan niyo po yung ilong niyo. Yung iba, pinapaganda eh. Word of advice lang po, although hindi niyo po hinihingi ito, huwag po kayo masyadong magparetoke. Baka pagdating po sa langit, hindi na kayo makilala ni Lord. No, baka magulo, sino ka? Ba't nandito ka? Ako po si ganito. Aba! Okay? Sino po yung nag-enjoy na siya sa ilong niya? Uso po si Mon, pero hindi po tayo nakiuso. What if, madalas ko sinasabi to, what if yung ilong natin nakabaliktad? Nasipon ka na, umuulan pa. Ano kaya mangyayari sa'yo? No? Ang kagandahan ng nakabaliktad, walang sipon na tutulo. Pero may mga lobong mangyayari. Okay? So gusto niyo yan? Gusto niyo inog nyo? Gusto niyo na?
Hallelujah. Hirap ata pag umulan, baka malunod ka. Amen. So before I form you, lahat po tayo, may future na po sa ating Panginoon. Kaya nga He wants to be with us. He wants us this covenant relationship. Maranasan natin yung best love ng ating Panginoon para makuha po natin yung plano ng Diyos sa buhay po natin. Alam na ng Panginoon. Kaya nga He came and died for our sins. Dahil He wants to have this best love. Sabi po and to experience this Jeremiah 29:11, sabi po ng Ephesians 2:4-5, but because of His great love for us, God who is rich in mercy, sobrang lawak na kanyang habag sa atin, made us alive in Christ, dahil po without Christ, wala po tayong buhay. Even when we were dead in transgression, it is by grace you have been saved. So, sino po yung magbe-benefit ng mercy ng ating Panginoon? Sabi po ng Luke 1:50, His mercy extends to those who fear Him. The word fear Him came from the Greek word phobeo, which means to fear in producing obedience. Meaning, hindi po yung takot na takot ka. Yung takot na nagpo-produce, nagdudulot ng obedience. Ito po yung sinasabi niyang, who fear Him. Hindi po yung katabi mo na kapag tinignan mo, natatakot ka. Hindi po yan. No, whenever you fear God, ibig sabihin, you obey Him. Natatakot ka na ma-displace mo siya. Natatakot ka na masira yung relasyon mo sa Diyos. Kaya nga, you fear Him. Okay? Kaya nga, in-extend ng Panginoon ang kanyang mercy sa mga may takot sa Kanya. Hallelujah. Kaya we can experience God's best or the best of God's love through faith in Christ Jesus because if you acknowledge Him as Lord and Savior. Kapag mararanasan mo yung grabing pag-ibig ng Diyos, kapag in-acknowledge mo ang aking Panginoon, ang ating tagapagligtas, dahilan upang magkaroon po tayong ugnayan sa ating Panginoon. Sabi po ng 2 Corinthians 5:18, through Jesus, we were reconciled with God. Sa pamamagitan ng ating Panginoon. So talagang nakikipag-ugnayan po ang Diyos sa atin. Kaya nga, we need to acknowledge Jesus as our Lord upang yung reconciliation natin makumpleto. Makamtan po natin. Sabi rin po ng 1 John 4:10, this is love, that not we love God, but that He loves us and sent His Son as atoning sacrifice for our sins. Kaya nga po nagkikipag-reconcile ang Panginoon sa atin. Dahil alam ng Panginoon, without Jesus, without God in our life, mapapahamak lang po tayo. Marami po akong nakakausap, especially sa mga funeral services. Especially sa mga house dedication na ginagawa po namin. Madalas po kasi marami po yung hindi pa nila na-realize na darating din po sila sa punto ng kamatayan. Yung iba, dahil malalakas pa, ini-ignore nila ang pagsunod sa ating Panginoon. Pero sa totoo lang, the more na ino-obey natin ang Panginoon, the more nagiging secured ang buhay natin. Yung iba, merong mga life insurances, may mga health insurances. Ewan ko pa kung anong mga insurances na kinukuha nila. Ang Tagalog ng insurance is siguro. Pero hindi po yan sigurado. Ang sigurado lamang dito sa lupa, ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Hallelujah. Kaya nga, sabi rin ng John 3:16, for God so loved the world. Although mamaya, didiscuss ko rin po ito. Nice ko lang pong i-discuss yung whoever believes. Okay? Ang Panginoon, nanliligaw sa atin and He wants relationship. Kaya nga, whoever, kapangpangan kasi, no? Whoever believes in Him, sabi po ng 3:18, diniscuss po yung whoever believe. Sabi niya, whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already. So yung mga naniwala, hindi po yan nako-condemn. Dahil nais ng Panginoon maranasan natin yung kanyang best love. Sabi ng Acts 10:43, no, this is God's best. Sabi po niya, in all
All the prophets testify about Him, that everyone who believes in Him receive forgiveness of sin through His name. Even in the Old Testament, pinag-uusapan na po ito, that there will be forgiveness, an absolute forgiveness, no? Kapag dumating ang ating Panginoon, hindi katulad ng mga hayop na every year ginagawa nila. So tingnan niyo po, in the Old Testament, they are looking forward in the future. Kasi po hindi pa po dumating ang ating Panginoon. But tayo, sa new covenant, sa new relationship, we are already looking backward. Dahil nangyari na to. Pero pinatutunayan ng Panginoon na sa pagtanggap natin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, sa pamamagitan lamang ng ating Panginoon. Hallelujah. Sabi ng Hebrews 9:22, in fact, according to the law of Moses, nearly everything was purified with blood, for without the shedding of blood, there is no forgiveness. Kaya nga, dumating ang ating Panginoon to shed His blood para po magkaroon tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. It's once and for all. Kaya nga po wala na pong temple sacrifice right now dahil pinulfill na po ng ating Panginoon. Pinakita na, in-expose na ng Panginoon yung laman ng most holy place. Actually po, at the death of Jesus, wala na po. Actually po, nung nirestore po ang Second Temple, yung Jerusalem, dahil po yan ay giniba ni Nebuchadnezzar, nung nirestore po yan, wala na po yung Ark of the Covenant sa loob. Pero they keep on doing the sacrifice, the ritual. Pero in-expose na po ng Panginoon, meaning we can go in the presence of God with confidence. Sabi po ng Hebrews 4:16. Hallelujah. At ngayon, sa ating kapatawaran sa ating mga kasalanan, through the sacrifice of the Lord Jesus Christ, ito po yung sinabi sa John 3:16. Ito po, palagay ko po, kahit nakapikit yung isang mata nyo, kaya nyo bigkasin ito, yan o. Okay. For God so loved, the word so, napaka-importante po, hindi po niya sinabing, for God loved the world. He mentioned about so. Ibig sabihin po nung so is huge, grabe, no, malalim yan. For God so loved the world that He gave His one and only Son. Hallelujah. That whoever believes in Him, eto, kapag po ikaw ay nanliligaw, ano po yung pinakamagandang balita kapag ikaw na manggagaling sa liniligawan mo? Hindi ba yung mabasted ka? Di ba isagatin ka niya? Di ba? So ang Panginoon nanliligaw, di ba? Nanliligaw, you give your best shot. Okay? Your best character, your best attitude. Di ba binibigay mo yan? Maging yung tsokolate ng kapatid mo na binigay na manligaw niya, kukunin mo sa rep, ibibigay mo sa liniligawan. Di ba? Ako lang ba yung gumawa nun? Natuwang-tuwa yung liniligawan ko. Meron siyang, alam niyo yung during my time, 10 years ago, yung delicious apple na malaki, bibihira yan sa merkado. Kaya tuwang-tuwa yung liniligawan ko, nabingnan ko siya ng pulang-pulang mansanas. Andiyan ba na yung asawa ko? Tuwang-tuwa siya, hindi niya alam, galing sa ate ko na binigay na manliligaw niya. Nung pinaalam ko, te, sa akin na lang yan. O sige, hindi ka magagalit. Ba't ako magagalit? Hindi ko naman type yung nanliligaw. Pero kahit nagbigay ako ng red apple, busted pa rin. Hindi pala nasusuhulan. Pero ito, whoever believes in Him, kaya nga po kailangan tayong sumagot. Okay? Kaya nga, ulitin ko, kung ang Panginoon, no, sabihin nyo rin to sa mga kapag-anak nyo, kung ang Panginoon hanggang ngayon busted ang Panginoon sa kanila, alam nila kung ano nararamdaman ng Diyos sa kanila. Gaya ng nararamdaman mo nung nabusted ka. Hallelujah. Pero kung tumugon ka sa ating Panginoon, ang pangako niya shall not perish but have eternal life. Hindi ba maganda ang plano ng Panginoon sa atin? Hindi ba maganda yung pag-ibig ng Diyos sa atin? Hindi po ba? The reason, bakit po tayo nag-exercise, nagda-diet next year, nagpapaslim, healthy diet, no? Nagkakaroon ng mga dietary plan.
Dahil gusto nating maging healthy. Tama po? Tama po? Wala po dito nag-gym na sasabihin niya, kasi nag-gym ako kasi alam ko 2 years na lang mamamatay na ako. Walang ganyan. Kaya nga nag-gym kasi gusto nilang humaba ang buhay. Pero ito, ibigin lang po natin ng Panginoon, tumugon lang po tayo sa ating Panginoon, mabubuhay po tayo for all eternity. Hallelujah. At ito lang po, no? In John 1:18, tingnan po natin, meron po John 3:16, di po ba? In John 1:18, sabi po niya, no one has ever seen God, but the one and only Son, who is Himself God, and is in closest relationship with the Father, has made Him known. Kaya nga po yung word na begotten, for God so loved the world that He gave His begotten. Ang ibig sabihin po ng begotten came from the Greek word, ano kasi yun? Monogenes. Okay? Yung mono, di ba, alam natin yung mono is singular. Pero yung genes, from the Greek word genomai, it means exact equivalent. Yung binigay ng Panginoon. His exact equivalent. Kaya nga po kung anong gagawin natin sa ating Panginoon, ginawa na natin sa ating Diyos Ama. We have one God, but in 3 persons na nag-represent dito sa lupa. Amen. Hallelujah. Wala lang po akong para i-discuss. Mahaba po yung Trinity. Attend lang po kayo sa depth. Amen. Ay, nalungkot po yung iba. Hallelujah. Alam niyo po, pag nag-enroll po kayo sa depth, nag-aral po kayo ng depth, lalalim po kayo. Kasi depth. 1 Thessalonians 4:16, 17, for the Lord Himself will come down from heaven. This is Jesus. With a loud command, with the voice of archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. Okay. Ano yung hiwaga dito? Yung hiwaga dito nasa 17. And after that, tayong mga nakikinig right now, who are still alive and are left will be caught up together. The word caught up came from the word repire, which means in English, rapture. No, sinabi nila, wala naman talaga yung word na rapture. Meron, caught up. Hallelujah. So, hindi pa po ito yung second coming. Ito po yung imimit natin ng Panginoon, o imimit tayo ng Panginoon sa clouds. No, sabi po niya, with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. Hallelujah. Kaya sabihin mo sa katabi mo, may forever. 4 yan. Ay, ilan po ba yun? Okay. Pero tingnan niyo po. He will, saan ako? 16. Balikan po natin yung 16. Sabi niya, for the Lord Himself will come down. Bababa siya. For what reason? Sabi po na 17, bababa siya because we will be with Him, with the Lord forever. Hallelujah. Why? Kasi sinagot na po natin siya. May ugnayan na po tayo sa Kanya. Ba't parang malungkot po kayo? Alam ko po, hindi pa po kayo nag-almasal. Pero huwag niyo po akong tingnan na parang chicken joy. Hallelujah. Hindi lang po yung makakasama natin ang Panginoon at pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Meron pa. Meron pang magandang best o God's best na ibibigay sa atin. In John 1:12. Yet, okay? It's a condition. To all who receive Him, to those who believe in His name. Okay, yung pong receive, yung pong free will na tinanggap mo ang Panginoon. Okay? Yung who believe, persuaded ka na siya ang ating Diyos na bumaba dito sa lupa. Siya yung Diyos na nakikipag-reconcile right now sa atin. Persuaded ka, ibig sabihin talagang sukong-suko ka, talagang surrender ka pag sinabing believe in His name. He gave the right. He has given us this authority. Okay? This right to become children of God. Parang di kayo masaya. Hallelujah. To those who receive and believe Him. Hallelujah. Pag sinabing children of God, fully dependent tayo sa ating Panginoon. Sumusunod tayo sa ating Panginoon. Meron ba dito na, tuwang-tuwa ba kayo pag ang anak nyo, anak, pwede ba maghugas ka ng plato? Almusal? Almusal lang, di ba? Usually, tasa lang yan,
platito, kutsarita. Konti, hindi katulad ng hapunan at tanghalian. Marami kasi marami kayong mang-ulam. Okay? Kami madalas pangatlong init. Hallelujah. Tuwang-tuwa po ba kayo pag sinabi yung anak, pwede bang maghugas ng almusal mo? Opo, Nay. Pag-uwi mo galing ng trabaho, mag-aalas 5 o mag-aalas 6, pag-uwi mo, nandun pa rin yung hugasin. Tuwang-tuwa kayo dyan. Gusto mong talagang pisilin ng mukha, no? Kasi tuwang-tuwa ka. Grabe ka, anak. Natuwa ka ba dyan? Ba't ang Diyos? Tuwang-tuwa sa lahat ng niwala at sumusunod sa Kanya. At tatawagin pa tayong anak ng Diyos. Hallelujah. So you can receive and experience these three wonderful gifts of forgiveness, salvation, and assumption from God's love if Jesus is your true Lord and Savior. Sabi mo, Lord and Savior. Hallelujah. Pag sinabi mong Lord, sumusunod ka. Huwag mo tawagin si Lord kung hindi ka susunod. Amen? Hallelujah. So you can experience the best of God's love through faith in Jesus Christ if you trust in His wonderful promises. Pag nagtiwala ka, pag pinaniwalaan mo, sabi yan, Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you. Hindi lang isa yan. Marami plans eh. Hallelujah. Okay. Kapag ikaw ay nagplano, isang plano, halimbawa, dibu ng anak mo. Ako, medyo 10 taon pa para magdibu eh. Dibu ng anak mo, pag-iisipan mo, pagplanuhin mo, ilang minuto ang gagawin mo at gugugulin mo? 1 minute lang, di ba? O, sige, 2. Ilan? Minsan araw yan. Hindi lang isang oras, hindi lang isang oras, hindi lang isang araw, minsan linggo pa ang aabutin para lang i-arrange mo yung dibu ng anak mo na hindi naman sumusunod sa'yo. Di ba? Ako lang nga excited. Ang Diyos plans. Ibig sabihin, kada isa nito, pinag-isipan, pinagplanuhan ng Panginoon. Kaso nga lang, pag-ising natin, para isa lang ang plano natin kay Lord. Lord, bibihis ako. Dalangin ko ang tubig, sana uminit. Hallelujah. Yung iba, kaisa-isang araw na nga lang eh. No? Ang dami pang prayer request. Sana man lang yung Sunday para kay Lord. Sana man lang yung Sunday natin, i-devote natin kay Lord. Kung talagang naniniwala tayo sa plano ng ating Panginoon. At naniniwala po ba kayo na merong buhay na walang hanggan? Na posible bukas na yan? So ano gagawin natin? Kung bukas o mamaya pa lang kayo maghahanda, ibig sabihin hindi talaga kayo handa sa pagdating ng Panginoon. Hallelujah. At hindi rin kayo nagtitiwala sa mga pangako ng Panginoon sa ating lahat. Hebrews 11:1. Now faith is the substance. This is actually the main course of things hoped for and evidence of things not seen. Yung faith lamang po, ito yung saving faith, ito lang po yung pinakakailangan natin. At ito yung kakailanganin natin para makita natin yung future natin sa ating Diyos. And without faith, hindi tayo aasa sa mga pinangako ng Panginoon. Kaya nga faith eh. Sa faith is not to cease to believe. Is to believe, is to see. Yun yung faith. Amen. Ibig sabihin nito, kung hindi ka naniniwala sa mga pangako ng Panginoon sa buhay mo, you are not fully persuaded in every promises that God has for you. Nagtitiwala ka pa rin sa sarili mong kakayanan. Nagtitiwala ka pa rin sa kapatid mong mayaman o sa mga magulang mong nasa US, LA, Lele Apo. Hindi niyo po alam yan, no? Lele Apo. Dito po yan. May Apo kasi dito tinatawag. LA. Malapit sa Apo. Okay. Jeremiah 17:7-8 said, as we trust His wonderful plans and promises. But blessed is the one who trusts in the Lord. Ibig sabihin, hindi lang ito pinagkatiwala, nandun yung total confidence mo sa ating Panginoon. Whose confidence
is in Him. Ibig sabihin, yung tiwala mo secured sa Kanya. Okay? Bakit may but? Okay? Dahil may but, kasi may verse 5. Na kapag tayo nagtiwala sa tao, we are not blessed but cursed. Kaya nga po may but. Okay? May pinanggalingan po yung statement. Okay. Then, in verse 8, tapos ba ako nun? Okay. Then in verse 8, they will be like a tree, or a tree planted by the water that sent out its roots by the stream. Pag the word planted, asan yun? The word planted, tree planted, intentional yan. Piniling lugar nung farmer o yung nagpa-plant na itanim yung punong yan dun sa malapit sa tubig. Kasi alam yung farmer o yung nagtatanim, alam niya, mas gaganda ang buhay ng punong yan kapag malapit siya sa source ng tubig. Hallelujah! No, hindi yan basta-basta tawag nito, basta tumubo na lang. Although may mga halaman tayong nakikita sa mga malapit sa ilog o sapa or ilog, no, sapa kasi natutuyo eh. Yung ilog, hindi natin alam kung talagang tinanim yun or aksidente na lang. Pero ito sinasabi ni Jeremiah, pinagplanuhan yan. No? At dahil pinagplanuhan yan, He see to it, ng Panginoon, it does not fear when heat comes. Its leaves are always green. Hallelujah. Ibig sabihin, mananagana ka, mananariwa ka. Okay? It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit. Hallelujah. Ito yung pangako ng Panginoon sa mga nagtiwala at nagtitiwala sa Kanya. Hallelujah. When we confide or when we are confident to give this trust sa ating Panginoon, then, ahasahan mo yung pangako ng Panginoon. Hallelujah. In Isaiah 26 verse 3, you will keep him in perfect peace. The word perfect peace is shalom, shalom. Okay. Ibig sabihin, ang pangako ng Panginoon, as we obey Him, it's a perfect peace. Alam niyo po yung isang illustration ng perfect peace? Yung katabi mong natutulog, tingnan mo. He is actually and she is actually experiencing perfect peace. Ang ingay ko, pero tulog. Pero wala naman po sa likod. Nasa harapan po. Don't worry. Hallelujah. No? It's a perfect peace. Ibig sabihin, outside ng mga worries. No? Kasi fully confident ka that God is with you. At fully confident ka, yung mga promise ng Panginoon, gagawin niya sa'yo. Yung mga pinakako niya sa'yo. Hallelujah. Kaya nga yung perfect peace na yan, perfect peace. It's shalom, shalom. It's about wealth, no? It's about complete what we want. Yung magbe-benefit ka. Alam mo, sa totoo lang, hindi natin alam kung ano yung mga bagay na ikakabuti natin. Hindi natin alam. Hallelujah. Pero ang Panginoon, alam niya. Kasi nung tayo nilikha ng Panginoon, nasa sinapupunan pa lang tayo ng Panginoon, nakaredy na yung blueprint ng buhay natin. Kaya we need to trust God. We need to have a good relationship with God para ipakita ng Panginoon ang dadaanan natin. Di po, last Sunday pinag-usapan natin, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct or He will show which path to take. Ibig sabihin to, sasamahan tayo ng Diyos. Hindi tayo iiwanan ng Panginoon. And it's a promise. Hindi katulad nung katabi mo, na una, iniwanan ka na niyan. Ay, wala pala, katabi mo na eh. Hallelujah. Yung mga asawang lalaki, pakitas nga ang kamay nyo. Diba, nahihiya niyan. Alam mo, to experience perfect peace, mahalin mo yung misis mo. Araw-araw sabihin mo sa kanya, I love you. At makakatulog ka na mahimbing just like Adam. Dahil yung asawa mo, siya yung missing rib mo.
Ba't nakasimangot yung iba? Hallelujah! Natutuwa ba kayo? Nakasama niya, asawa niya sa paglilingkod sa ating Panginoon. Yung hindi pa, continue to pray. Darating din yan. Hallelujah. Amen? Di po ba? Tuwang-tuwa po tayo kapag po yung ama ng tahanan naglilingkod na sa Diyos. Kasi madali na pong hatagin ng buong pamilya. Hallelujah. Amen. 2 Corinthians 1:20 said, for no matter how many promises God has made. Marami po bang mga pangako ng Panginoon? Even in the Old Testament, inaasahan po nila yan. No? Sabi nga ng Hebrews, hindi pa nga nila nakita yung kumpletong pangako ng Panginoon, but they still obey the Lord. They still worship and serve the Lord. Okay? There are, how many promises God has made, they are yes in Christ. They are yes in Christ. Meaning, if you are praying and God told you na He will provide all your needs, it's a yes. Panghawakan mo na. And kapag may pangako ang Panginoon, so through Him, the Amen is spoken by us to the glory of God. Meaning, kapag pinaalala ng Panginoon yung pangako niya na ipoprovide ng Panginoon pangangailangan mo, hallelujah, say Amen. Hallelujah. Kung pinangako na ng Panginoon, ipoprovide niya yung healing mo, say Amen. Kapag pinangako at sinabi ng Panginoon, ipoprovide na niya yung promotion mo, yung bahay mo, yung bagong sasakyan mo, thank you Lord. Hallelujah. Kung pinangako ng Panginoon yan, just say Amen. Hallelujah. Pag sinabi ng Panginoon na yung buong pamilya mo maglilingkod sa Diyos, as you believe in Him, as you trust in Him, say Amen. Hallelujah. We need to agree sa mga pangako ng Panginoon. Hallelujah. Kapag sinabi ng Panginoon na humayo ka, mag-share ng gospel, you say? Amen. You say? Amen. Sinabi nyo yan, ha? Baka hindi nyo lang naintindihan. Ulitin ko. Yung pagpapahayag, pag sinabi ng Panginoon, as you go and preach the gospel into all nations, as you go to bear fruit, it's a promise ng Panginoon that He will be with us to the rest of this life, of this age. And we will say, Amen. And we will say, Amen. Nangalahati, and we will say, Amen. Hallelujah, nabuhayan yung iba. And it's an Amen. Dahil ang pangako ng Panginoon, hindi tayo iiwanan kailan pa man. If you want to experience God's best, continue to obey Him. Hallelujah. Especially in sharing the gospel. Dahil pinaka-heartbeat ng ating Panginoon is to save all mankind sa impyerno. Hallelujah. It's a yes. Kaya nga sabi ng Hebrews 10:23, let us hold fast. Ibig sabihin nito, hindi yung mabilis na paghawak, no. Pag sinabing hold fast, huwag ka nang bibitaw. Panghawakan mo na. The confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. So kung may pinangako ang Panginoon, panghawakan mo na. Hallelujah. Huwag ka nang bumitaw. Amen. And without wavering, no, huwag ka nang mag-alinlangan pa. Why? Dahil ang nangako sa atin, hindi tao. Ang nangako ang Diyos, na ni minsan hindi nagsinungaling. Na ni minsan hindi lang nagyabang. Na ni minsan hindi lang siya nagpakita. Ginawa niya ang lahat ng yan for our benefit. Kapag sinabi ng Panginoon, panghawakan mo na, kapatid. As I remember, no, two things. Nung nasa barko po ako, nung nagre-reklamo ako kay Lord, Lord, di ba sabi mo, mag-share ako ng gospel, magkaroon ng Bible study sa barko. Di pa po ako pastor na. Minomold pa lang ako ng Panginoon. Pero bakit, Lord, kumonte? Dati 21 kami. Bilang ko, 8 na lang kami. At the end. Pero while I was praying, pinakita ng Panginoon yung mga mananatili lamang, yung mga tinawag niya sa barko. And it did. Isa sa mga kasama kong oiler sa barko, sabi niya, Sir, hindi ako
nagpapasalamat dahil nakasakay ako sa barkong ito. Kasi mababa ng $200 ang sahod niya sa kumpanya namin. Pero nagpapasalamat akong higit sa Diyos dahil nakasama kita. Tinawagan ko nga ang misis ko, kasi pauwi na po siya eh. Tinawagan ko nga ang misis ko, sabi ko sa kanya, pag uwi ko, hanap tayo ng Christian church. Sabi ng asawa niya, lasing ka ba? Parang nagbago yung lingwahe mo, lasing ka ba? Pero while I was doing that, complaining sa ating Panginoon, Lord, bakit? From New Testament, yung Bible ko mas malaki pa dito eh. Hardbound, hindi softbound, hindi yung leatherbound. Nakabukas siya sa Old Testament. At nung binasa ko, sabi niya, if you fully obeyed me, out of all many nations, you will be my treasured possession. We just obey God sa buhay natin. Mamahalin tayo ng Panginoon. Why? Dahil ang gusto ng Panginoon, sumusunod lang tayo. Para maranasan natin ang pag-ibig ng Diyos, sunod lang tayo sa Kanya. Kasi kapag lumayo tayo sa ating Panginoon, hindi mo mararanasan yung best love ng ating Panginoon. Hallelujah! Meron pang nag-e-enjoy sa long-distance love affair? Meron ba nag-e-enjoy? Of course, yung mga OFW, walang magawa, no? Na kailangan nila iwanan yung kanilang mahal sa buhay. Pero nag-e-enjoy ka ba? Natuwang-tuwa ka ba yung mister mo paalis na bukas? Yes! Kasi yung ulam namin kanina, passport eh. Passport na, tsaka seaman's book daw. Tuwang-tuwa ka ba? Na nakikita mo na lang ang asawa mo sa video call. Di ba, mas gusto mo yung nasisiko mo siya? Nakukurot mo siya? Nasasakal mo siya? Di ba? Hindi, lambing yun, lambing. Hallelujah. Because He who promised is faithful. Alam mo po, nung pinasulat ng Panginoon ang Hebrews, yung mga Hebrews po, they're actually in persecution. Marami na pong gustong bumitaw sa kanilang pananampalataya. Ayaw na nila, maraming nang gusto sumuko. Or sabi ng Panginoon, sa lahat ng nangako sa atin, He is the one who is faithful. Hallelujah. Ito lang po, may mga pangako ang Panginoon posible na hindi nyo pa nararanasan because wala pa sa timing. Pero madalas kaya din natin nararanasan yung God's best because we do not hold fast sa word ng Panginoon. Hallelujah. Pangako po ng Panginoon, He who promised is faithful. Hallelujah. Third, you can experience the best of God's love through faith in Jesus Christ if you abide in His love every day. Sabi niyo po, every day. O, hindi yan every night, no? Every day. Hindi, ibig sabihin 24/7 yan, no? Baka mga mamiloso po naman kayo. O, sabi ng pastor, every day lang. Wala yung every night. Okay? Hindi po yan, 24/7. Amen? Gusto niyo pa ang pag-ibig ng asawa niyo pang umaga lang? Hallelujah. Sino dito yung tuwang-tuwa na ang trabaho niya half day lang? Kasi may nagsasabi, Pastor, ang trabaho ko po half day lang. Half day sa umaga, half day sa hapon. Hallelujah. Okay. Sino dito yung kalahati lang gusto nyo? O kalahati lang yung pag-ibig na mararanasan mo sa asawa mo? Para saan yung kalahati? Pero as we abide in as we remain in His love, mararanasan natin ng kumpleto every day. Walang palya. The word abide came from the Greek word meno. Means to stay, to remain, to live, to dwell, to endure. It's about being in a state that starts and keeps going to no expiry date. Wala yan, no? Walang expiration kapag abide. Hindi ibig sabihin na pang umaga lang. Pagdating ng hapon, pwede ka na bumitaw. No. It's every day. Habang may buhay po tayo. It's about remaining, staying, living, dwelling, continuing, enduring, being present, standing firm, tiring, waiting it out, holding on tight. Ibig sabihin sa Tagalog po, meron yan sa Tagalog para madali natin maintindihan. Ewan ko ba, Pilipino tayo, may English. Manatili, manahan, tumira, suminod,
tiisin, maghintay, magpakatatag. Okay? As we abide, as we remain sa ating Panginoon, magpakatatag po tayo kasi po, hindi po tayo nag-iisa. May kalaban po tayo. But He see to it, as we remain in the Lord. Sabi po ng Panginoon sa John 16:33, in this world you will face many troubles. As you hold fast sa ating Panginoon, sa mga pangako niya, sa best ng Panginoon. But sabi ng Panginoon, take heart. I have overcome the world. Hallelujah! Kaya we need to remain. Hallelujah. Amen. Kaya mararanasan po natin yan everyday kapag nananatili tayo sa ating Panginoon. Sabi po ng John 14:15. John 14:15. If you love me, keep my commands. Or keep my commandments sa ibang translations. Ibig sabihin po, the more we know His command, the more we know His word, we need to abide. We need to remain. Because His word is living and active. And it's eternal. So every day, we need to read His word. Para malaman po natin yung command ng ating Panginoon. Amen. Praise God po sa mga wala pang Bible. Meron naman, Pastor, nasa cellphone. Alam mo, sa cellphone, di mo masulatan yan. Pag nalobat, wala na rin. Pag outdated na yung cellphone mo, wala na yung mga minarkahan mo. Pero kapag meron kang, sinong wala pang Bible dito? Taas ang kamay. Huwag kang mahiya. Taas ang kamay. Bibigyan ka ng Gideons. Mag-offering ka lang. Ano? Sino yung gustong libreng Bible? Taas ang kamay. Huwag kang mahiya. Pero bibigyan ka ng Gideons. Pero promise mo, pangako mo, babasahin mo siya. Every day. May dala po kayo? Baka pinangsusuno ko na kayo, hindi naman pala. Ayun, meron daw. Old din nyo po ba? Old din nyo? New. Ayun, bago! As we obey Jesus, we need to remain in His love. Sabi po ng John 15:10-11, If you keep my commandments, you will abide in my love. Di po ba? If we love Him, keep His commands. Okay. Tapos sabi niya, if you keep my commands, eto na. Ito na yung kondisyon. You will abide in my love. Yun, assume na siya, pangako ng Panginoon yan. Just I have kept my Father's commandments and abide in His love. No, gayahin niyo ako. Ito yung role model. Ako yung role model niyo, sabi ng Panginoon, as I follow my God or my Father and abide in His love. Tapos ito in verse 11, these things I have spoken to you, that my joy may be in you. That my joy, alam niyo, Tagalog to, may be in you. Tama? Sa inyo, in you. No, may Tagalog-English talaga tayo, no? Hallelujah! Alam niyo bakit sinabi ng Panginoon so that my joy may be in you? Kasi alam na ng Panginoon yung benefit ng nasa pag-ibig ng Diyos. Alam niya yung safe siya, sigurado siya, secured siya, as He follow God. No, sabi nga ng John 4, nung dumating yung mga disciples niya kasi naghanap sila ng pagkain. After niya kausapin yung Samaritan woman sa John 4, sabi ng Panginoon sa kanyang mga disciples, sabi ng mga disciples, ito na pagkain. Sabi ng Panginoon, my food is to do the will of my Father who sent me and to finish them. Kaya nga alam ng Panginoon na kapag nagpatuloy tayo sa pag-ibig at pagsunod sa ating Panginoon, makukumpleto yung ligaya niya dahil yung nararamdaman niyang joy, mararanasan din natin. Kaya nga, my joy may be in you and that your joy may be in full. Pag sinabing in full or full, ibig sabihin yan, kompleto. Walang labis. Walang kulang. Hallelujah. The word is may be full. Kompleto. Yung wala ka na idadagdag pa. Kompleto na. Pag sinabing kompleto na, wala na idadagdag pa. Amen? Kaya nga, love plus obedience equals joy overflowing. Hallelujah! Kaya kapag
iniibig natin ng Panginoon, plus sumusunod tayo sa Kanya, ang sabi ng salita ng Diyos, yung joy mo mag-o-overflow. Aapaw. Hallelujah. In Romans 8:35-39, no, as we abide in His love every day, who shall separate us from the love of Christ? Sino daw? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? Hallelujah. Ito ba yung magpapahiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin? No, kasi po, para lang mabigyan lang po kayo ng context, iniisip po ng mga Roman Gentile believers na kapag nakakaranas po sila ng mga persecutions, just like famine, persecution, hardship, or death, akala nila nawawala yung pag-ibig ng Diyos sa kanila. Kasi napaparusahan sila, nakakaranas sila ng persecutions. Okay? Pero in-affirm po tayo, sabi ng verse 36, as it is written, for your sake we face death all day long, we are considered as sheep to be slaughtered. Ibig sabihin, anytime, pwede silang mamatay. Anytime. No? Kasi everyday, nararanasan nila yung kamatayan. No? Na nararanasan nila yung threat ng kamatayan. Pero sabi ng 37, no? Kaya po may word no. Sabi mo no. Hindi yan. Hindi yan mga dahil wala ng pag-ibig ang Diyos sa iyo, dahil naubos ng pag-ibig ng Diyos, kaya nga nararanasan mo yan. No, sabi ni Pablo. In all these things, we are more than conquerors through Him who loves us. Alam mo yung word na more than conquerors, ibig sabihin hindi ka lang conqueror. More than ka pa. No, from the Greek word, huper, nikao. Okay? Yung huper, dito po nanggaling yung hyper. Yung nikao, ibig sabihin to conquer, to overcome. Ang ibig sabihin po ng huper o nikao, no, yung nikao po, dyan po galing yung word na Nike or Nike sa Greek. Okay? Yung you can do it. Dahil sinasabi niya, you overcome, you can conquer. So, ibig sabihin ng more than conqueror is extraordinary victory. Ibig sabihin nito, kung sa marathon, nanguna ka, milya-milya na ang layo mo sa mga kalaban. Ibig sabihin nito, hindi ka lang champion, champion ka ng mga champions. Kasi it's more than conqueror. Kaya nga, we need to hold on o to hold fast sa word ng ating Panginoon. And sabi niya in verse 18, for I am convinced that neither death nor life, neither angels or demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height or depth, or anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Sinasabi lang ni Pablo sa atin right now, ang ating Panginoon right now, pinakita na ng Panginoon yung mga naranasan niya while He was on earth. Na-reject siya, na-persecute siya, na binugbog siya, nilatigo siya, pinako siya sa krus. Pero hindi pa rin maalis sa isipan niya ang kanyang pagmamahal sa atin. Hindi pa rin nawala. Dahil ginawa niya to dahil sa sobrang pag-ibig niya sa atin. Ang tanong lang sa umagang ito, gaano mo ngayon kaibig ang Diyos sa buhay mo? Are you ready to face persecutions? Are you ready to face death because of your faith? Alam niyo yung sabi ng Acts 1:8, and you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, to the outermost part of the earth. Alam niyo yung word na witnesses came from the Greek word martures, meaning you are ready to die for your faith. Hallelujah. Gaano ngayon, paano natin pakita sa ating Diyos na tayo nananatili sa ating pag-ibig sa Diyos? Yes, ang pag-ibig ng Diyos nanatili na sa atin. Pero ang tanong, paano tayo mananatili
sa pag-ibig natin sa Diyos. Para yung best ng Panginoon ay maranasan natin sa buhay natin. We can experience the best of God's love through faith in Christ if we continue to abide in His love by being obedient to Him. By being obedient to Him. Amen? So we can experience the best of God's love through faith in Jesus Christ if we acknowledge Him as our Lord and Savior. If we trust in His word or wonderful promises. If we abide in His love every day. Hallelujah. Nais ng Panginoon, maranasan natin yung pinakadakila o dakilang pag-ibig at plano ng Diyos, mga pangako ng Diyos sa ating lahat. Manatili lamang po tayo sa Kanya. Asahan ang mga bagay na ibibigay at gagawin pa ng Panginoon sa buhay po natin. Dahil Siya ang nangako at ang Diyos natin ay napakatapat sa Kanya mga pangako. Amen. So obedience equals abiding in God's love, equals experiencing His best love through faith in Christ. Through faith in Christ. Hallelujah. Ito lang po. Kung sakaling di mo man naranasan ng pag-ibig o nasa kasalukuyang kang process na binubuo mo muna yung pag-ibig mo dahil wala kang nararamdaman na pag-ibig mula nung maliit ka, lapit ka sa Diyos. He will welcome you. Hindi ka lang i-welcome, He will embrace you. Just like the father of the prodigal son. He will embrace you. Hallelujah. Shall we all stand? Hallelujah. Habang inahanda ng mga communion ushers natin ang banal na hapunan, patuloy tayong manariwa at sariwain ang pag-ibig ng Diyos. Lalong-lalo yung mga pangako ng Diyos sa bawat isa. Tapos tingnan mo, Lord, paano ako nakakasunod sa pag-ibig mo? Yes, hindi mo kaya yan. But we need the empowerment of the Holy Spirit. We need God. We need God. Hallelujah.